word sa mga kapatid ko mga Methodista. I was working with Mark Wani, and he was so excited about you, and I think I'm so excited about you. And we've been working together quite a long time, and we've been sharing the visions, and he began to ask me if I could go here to share this vision with you. And I was so excited to be here. In fact, I have to drive from Manila at exactly 1 o'clock in the morning to be here at this moment now. So we're both excited, and I know God's been doing great things. One thing is for sure, God is already doing something in your life. Amen? And for me, it's a privilege to join that movement of God. We're not trying to bring something new here. We're trying to join God because God is already doing something in your life, in your family, and in your ministry. Amen? Amen. I think Mark was able to share with you the importance of personal transformation today. Now, I know, I told Mark, that's the first thing we need to teach to people. Personal transformation always produces external changes. You cannot produce something new in your ministry until something inside is birthed. When nothing is happening inwardly, there will be no manifestation outwardly. Everything must start from the inside out. That's the principle of the kingdom. First, it must be unseen until it becomes visible. So when your life is not transforming inside, you don't expect something will change outward. So I think Mark was able to establish the truth, no? Personal transformation. But transformation, personal transformation alone, cannot grow your church. In the Philippines, we have a lot of revival meetings. Even in our own churches, we have a lot of personal transformation meetings. But still the church won't grow. Because personal transformation alone is not the key to growing church. Do you believe that? Do you believe that? We've been praying for revival, we've been conducting a lot of revival meetings. But still the church is the same. Because if you want to transform a church, a family, or a city, hindi lamang po personal transformation. Ako po yung pastor for the last 23 years. My own flow tells me that it must have personal transformation. So I believe on personal transformation in doing that. But I realize if and only if personal transformation is the key, my church is supposed to be growing now. But it doesn't grow. Because hindi lamang po personal na transformation ang kailangan natin. But this is the first step. This is the key. Because this will open the day or the gates for you. Alam niyo po ba ang mga tao ng personal transformation, ang hirap matuto. Amen. Ang mga tao walang personal transformation, hindi mo matutuwa. Amen. Ang mga tao tayo magbago, walang matanggap na bago. So, kailangan mo na magbago. At pag tayo nagbago, madali na lang pumasok yung bago. Bakit mahalaga ang pagbabago? Pag nagbago, mawawala ang luma. Amen. If any man is in Christ, he is a new creation. Behold, all things has gone. Behold, new things has come. Hindi mo pwede pag-join portion dalawa. Unfortunately, when we are in the ministry, whether you like it or not, all will come. You are a revivalist today, tomorrow you will become a traditionalist. Amen. And if you don't change, welcome to your traditions. Personal transformation is so important. Well, the majority of the pastors heard about it, but they never experienced it. A few years back, I was thinking about the eagle when we talk about leadership. Nagtaka ko, bakit namin pinag-aaralan itong agila nito? Samantalang ang agila, wala namang follower.
nakakita na ba kayo, ang leadership, ang laging ginagamit ng administration namin, wala naman siyang member. Tama mali. Pinanood ko, pinag-aralan ko ang akin na. Punta mismo ako kay Pag-asa eh. Wala naman ito member. At ito pinagmamalaki sa leadership. At ito siyang pinag-aaralan sa leadership. Pumunta ako sa loob, tingin ko yung Pag-asa. May nalaman ko, may tatay pa kayo sa pangalan si Junior. Si Junior walang follower, si Pag-asa walang follower. Pero bakit umahanga tayo sa atin? Tinuturo sa atin dyan, actually, if you are a leader, you must have a follower. Because if you are a leader, you don't have a follower, then you are not leading, you are walking. Ito sabi sa akin dyan, actually. Di ba? Isipin nyo mabuti, bakit pinag-aaralan natin, ginagamit natin ilustrasyon ng isang angila pagdating sa leadership. Walang follower. But pag tumayo itong angilang ito, grabe, majestic, so powerful. Everybody adore him. Everyone is amazed and we saw him flying. Hanga tayo sa kanya. Walang tao hindi umahanga sa kanya. Sa lahat ng mga leadership conference, ginagamit pa natin ang angila. Pero ulitin ko, bakit siya naging leader, wala namang follower? Then I realized, meron lang siyang isang follower. Let me introduce his follower, himself. He lead himself. That is enough, mga kapatid, to draw more people into your life. If you cannot lead yourself, no one will follow you. You must become an eagle as a leader. Don't desire many people, crowd will follow you until you learn how to lead yourself. Because yourself is worth following you. And if you cannot make yourself follow you, no one deserves to follow you. You are an eagle at your own right. Amen. Amen. Yung iba ko kasi gusto ko agad may dumami. Makinig tayo kay Bishop Coriel, dadami membro natin. Sabihin mo hindi mo mainit, madami pa. Gano'ng maraming pastor ngayon, hindi niya ma-lead ang sarili niya. Yan, pwede na kayong umuwi. Isipan nyo na. Tapos na, anong balik siya. Bakit marami nangangarap na marami siyang follower? Hindi ho sa dami ng follower yan. Bill Gates, walang follower. Marami lang fans club. Leadership is about influence. People will admire you. People want to follow you because there is something in you. That's why personal transformation is the first requirement if you want the crowd to follow you. Merong season po ng life ang isang pastor na walang sumusunod sa kanya kundi ang kanyang sarili. Mabuhay malulungkot kung wala kang sumusunod. Basta sumusunod yung sarili mo sa iyo, may pag-asa ka. Amen. Ang mahirap po yung ikaw ang sumusunod sa sarili mo. Yan po ang mahirap. Yung sinusunod mo yung sarili mo, mahirap po yan. Pero kapag ang sarili mo ang sumusunod sa iyo, yan, maayos yan. Siguro magandang tanong, ikaw ba'y sumusunod sa sarili mo o ang sarili mo ang sumusunod sa iyo? Paul said, I beat my body to follow me.
Amen? Pag hindi mo kayang pasunugin ang sarili mo, malayo pa mararating mo. Hindi sa tuwid na landas. Mga kapatid, personal transformation is the key to your personal success. Kapag hindi nyo ito nakuha, kahit anong seminar, walang tatalab sa'yo. Walang tatalab. Amen? Marami po ako nasa mga seminar, katulad po ninyo, hindi ko tumalab sa akin yung napakaraming seminar. Sapagkat ang kailangan ko pala po ng buksan ay ang aming personal transformation. Amen? Sino sa inyo willing pa rin magbago? Amen? Tuwing may seminar, sa umagang ito, hindi mahalagang nakarating kayo dito. Walang kakwet-kakwet kayo. Ang mahalaga, paano ka lumabas dito? Amen. Pumasok mo nga, hindi ka naman nagbago. Ano ba nangyari sa'yo? Amen. Kaya tatanungin nyo, yung paglabas mo, ano itsura ko? Yan ang tanong. Amen mo ba? Tingnan nyo katabi nyo. Baka paglabas mo katabi mo, ganyan pa rin yan. Ibig sabihin, hindi tinablan. Sino sa inyo nanuwala na punta kayo dito, you don't come here to learn. We come here to change. I always tell to my people, don't come to this meeting to learn. Because you don't learn if you don't change. You only learn when you change. And the good evidence that you are learning is when you are changing. When nothing is changing, still, you don't learn. Kaya kita nyo, napansin nyo, paulit-ulit ang tinuturo sa inyo ng Panginoon. Pastor, sama ako, hindi ko ba? Hindi mo kasi natututunan eh. Kaya ako ulitin ka ng Diyos. Amen. You see, it's not by hearing, it's by changing. Amen? Si Bartimaeus eh. Nakakita eh. Sa pamamagitan ng pagdidig eh. Biro mo, ang miracles niya, ang problema mata kay miracle eh. Gusto mo bang gumaling? Opo, yun ang nadidinig niya eh. Di ba? So lahat ng nadidinig niya, nagbukas ng mata niya eh. Amen? Mahalaga yung hearing. May nakikita tayo. Ang masama, yung pagpasok mo, excited ka, nagbayad ka pa. Magkano ba bayad kayo dito? Ha? Sabi, mahal pala, masaya ha? Eh, may ano ka pa, may pamasahe ka pa, di ba? Tama, laki ng investment mo. Tapos paglabas mo, luma ka pa rin. Grabe, doble gastos mo niya. Sulit ang bayad mo. Yung paglabas mo, sariwa ka na. Amen? Eh, pagpasok natin, luwi tayo. Di ba? Paglabas natin, dapat malakas na tayo. Bakit? Eh, binago na po tayo ng Panginoon. Pwede di bang gawin ito na sa oras na ito, this is the time to realize transformation means leading myself as a leader. Self-leadership is the greatest mastery of a leader. Self-leadership is the greatest mastery of a great leader. Pag hindi ko na-master ang self-leadership, wala po ako ngayon sa aking kinatutulungan. I have to train myself. I have to go through that process. Amen? Amen po ba? Amen. Okay, ganito po ito. Sino sa inyo sanay gumawa ng strategic quitting? Quit, Pastor? Strategic? Yes, strategic quitting. Maraming Christian, maraming pastors, baka narito ko ngayon, you are reacting quitter. You react to your situation, that's why you want to quit. Pastor, mahina sweldo, I want to quit. Nagre-react ka, wala kang pera eh. Pastor, mukhang mahina ang gawain na to, I need to quit. Pastor, ang depende ng mga elders na nagmamalit sa akin, I have to quit. Pastor, ang
kapal ng demonyo sa aming kapaligiran, I have to quit. Lahat ng excuses mo sinabi ko because you are just simply reacting to what is happening in your life. What is strategic quitting, mga kapatid? Strategic quitting is that when you quit, you go to the next level. When was the last time you quit on something, that's why you get promoted? David, one day, he faced Goliath. He saw Goliath. Iniinsulto ang army of the living God. Nakita niya. But he was just a shepherd boy. His old position has been a shepherd since he was a boy. That is his position. Pero this time, nagdala siya ng tinapay. Ngayon, waiter na siya. From shepherd, nagadala ng tinapay sa kanyang mga kapatid na sundalo, and then suddenly he faced a reality. Looking at Goliath, insulting the nation of Israel, the nation of God. He was looking to these two groups, and he realized na ang kanyang grupong Israel takot kay Goliath. Ang sabi ni Goliath, wala bang nagaman sa kalahi mo? I am but a shepherd. Today, I quit as a shepherd. I enter to a new dimension of my life. I want to become a fighter, a great army of God. He quit from a shepherd. Starting that day, he never returned as a shepherd. He goes to the next level of his life. He becomes the next king of Israel. Amen. I call it strategic quitting. Sa umagang ito, marami sa inyo dapat mag-quit na. Amen? Kung ang membro mo 50, mag-quit ka na. Kung 30, mag-quit ka na. Not on your position as a pastor. Quit on that level. Go to your next level. Begin to see yourself. Hindi lang ako pa 50. Ako? No. I can handle thousands of people. Kaya lang, tingin sa sarili mo, mukhang habang buhay na ako ganito. Bahay, bubo, kahit munti. Ang simbahay, konti. Ang pagkain, konti. Si Kamas ay konti. Mga kapatid, ulitin ko, sino sa inyo sawa na sa inyong kalagayan? Hindi ko sinasabing sawa na sa magiging pastor. Huwag kayo magsasawa dyan. Pero minsan nagsasawa ka rin. Di ba? Sino sa inyo gusto umalis sa pagiging ganyan level? Alam nyo, mga kapatid, pastor po ako for the last 23 years. Itong experience ko po, itong last 8 years, God has given me the privilege to go and move around the whole Philippines. Kawawa. Ang baba ng tingin sa pastor. Yung ibang pastor, hindi na makapapaaral ng anak. Yung ibang pastor, yung kanyang mga anak, ayaw na yung pastor. Tinanong ko yung isang anak ng pastor, anak ka ba ng pastor? Opo. Gusto mo magpastor? Ay, hindi ko. Sabi ko, hindi mo parang nabigla ka. Tama na po yung isang baliw sa tahanan namin. Kawawa naman ng pastoral ministry natin sa future. Meron pa kayong anak na mangarap ng pastor? Minsan po, pag ang gawain mo, medyo tapa ng konti, parang walang gusto maging katulad mo. Lalo na yung anak mo. Sino sa inyong anak niyo, pastor? Yung anak ko, bakit? Gusto mo pastor. Congratulations. Isang pastor, nilagawin mo anak ng elders. Methodist po, istorya. Nagpapakausal ka sa akin. Saan ba nangyari?
Nung sinabi kong mahal ko yung anak niya, alam ko sabi sa akin ng elder pastor, pinag-aaral ko yung anak ko, kung naman sirayan ang buhay niya. Bakit pag nag-asawa ko kayo ng pastor, masisira po yan. Kasi pag pastor, wada to. Pero lang yun, pananampalataya. Natindihan niyo ako? Tayo mga pastor, ang laging encouragement sa atin ng mga tao, sa langit na lang kayo liligaya. Kaya kapag kayo na napili sa level na yan, wala na kayong pabuhay-buhay. Amen. Abay, tandaan ko ito, walang masama sa pagiging mahirap. Walang masama. Ang masama, yung matagal. Ito pa yung mas masama. Matagal na, humahaba pa. Kahit sinong misis, hindi makakatagal dyan. Alam niyo yung mga asawa niyo, buti sinama niyo dito. Ang lahat ng asawa ng pastor, ang tawag dyan, pangalawang banal na espiritu. Kasi sila yung malakas mang konsensya eh. Wala pa tayong mapahit ng tubig, ng kuryente, ng luto. Talagang pag natinig mo, pastor, nakakabahong ka talaga. Nakukunbi ka talaga eh. Kaya parang Holy Spirit sila eh. Mga pastor, kung mananatili tayo mahirap, yung mga crisis natin, iba na sasabihin sa inyo niyan. Ang mga tao niyan, tinawag ka ba talaga? Maraming pag-ibig mo nagduda sa'yo. Maraming dito ba kayo? Sino rin yung misis na hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagdududa sa asawa? Sabi ng misis mo, paragi na lang, faith ang pinag-uusapan natin, palagi na lang may word tayo, pero sino walang pera, tayo. Pastor, parang na, masenso naman tayo. Strategic winning, brother. Amen. Madami mga pastor, maangat na dapat hindi umaangat kasi nga ako ka nag-i-enjoy sa kanyang pananampalataya. Kita nyo, lahat na mahirap na pastor, yan yung mga by faith. Wala pa ako nakita ng by faith na yumaman. Puro na yun. Puro walang-wala yan. Sabi ko nga sa tabi ko, hoy, go to the next level naman. Sabi ko sa tabi ko, hoy, wait. Dapat magkaroon na tayo ng mga strategic meeting. Ako, very transformational po yan, mga kapatid. No? So, dito, sino sa inyo gusto mag-face sa inyong present situation? Sabi nila, pastor, baka pagsubok lang ito. Pastor, ito ata yung tawag na gulong ng palad. Ang laki naman ng palad mo. Mga kapatid, ang tawag mo dyan, planning and strategy. Pwede kayong umalis sa inyong kalagayan. Amen? Pero mo, sabi niya sa pastor, masama mo ba yung simbahan hindi lumalago? Ay sabi ko, hindi naman masama. Kasumpa-sumpa yan. Gawain hindi lumalago, kasumpa-sumpa yan. Bakit? Tingnan mo ha? Binigyan ka na ng dugo ni Jesus. Binigyan ka na ng Holy Spirit. Amen? May Bible ka na. Amen? May pastor ka pa. Hindi ka pa rin lumago. Sinadya mo yan. Hindi yan aksidente. Sinadya mo yan. Yung mga simbahan hindi lumalago, sinadya mo yan ang pastor. Kaya mananggang mo yan, pastor. Kakampi mo ang Holy Spirit, ang banal na dugo, ang lahat ng pangako ng Diyos. Hindi mo na panagot. Kadiri. Grabe ka. Ano ba kailangan mo para lumago ka? Ikaw na lang ang
Sarapan dyan. Sana wala mga member dito. Sabi ko kay Mark, iwalay mo sila. Mga kapatid, kayo na lang ang pag-asa ng simbahan. Tapos ikaw ang walang pag-asa. Ay, ako. Sabi mo sa kami mo, strategic quitting, pare. Sino kung gusto makakita ng pagbabago sa simbahan? Marami. Masasabi ko dito kasi, pastor din ako eh. Pag yung pare lumakad sa ating street eh, lumas yung pare. Lahat ng tao lumalabas eh. Padre, ito ko yung patola. Padre, ito ko yung upo. Padre, ito ko yung gunisip. Grabe yung pare eh. Hindi mabuhat yung pasunod yung mga tao. Pero yung pastor, kung lumakad sa pare, si pastor, tao tayo. Tatakbuhan ng tao. Kasi yung dami mga pastor na yun, lagi na lang nagobotong eh. Yung pastor, takot ang mga congressman dyan. No? Yung mga mayor, yung mga konsyel, takot sa pastor. Bakit? Grabe tawag sa atin, solicitor general. Tuwing lapit, nagsusulisi. Lagi na lang may letter o papel. Kaya ang baba ng tingin. Kaya nasabi ko, Lord, dapat makaahon na kami sa kahirapan. Dapat makaranas kami ng personal transformation. Maunawaan namin ng strategic quitting para pumunta namin sa next level namin. Amen. Wala pa akong nakitang tao na promote by accident. Napopromote kayo kasi meron kayong ginagawang kahanga-hanga. Tanong, dito ba sa United Methodist Church, ano mas marami? Kahanga-hanga o kaawawa? Ano mas marami? Kayo mas marami. Parang nahihirapan kayo sa mga. Uy, makikita ko eh, di ba? Ha? Ang inyong mga minsan dito kayo, ang inyong asawa kayo, lagi ka lang kayong naaawa o lagi kayong humahanga? Grabe si pastor, hanga ako dyan, no? Dito mo na yung plastic, wala kasing maaari. Eh, tinig mo yung mga asawa ko, glorify yung body niya. Hanga ako kay pastor, hindi pa rin sumusuko. Ano yung po, minsan ng tao sa atin, naaawa. Ano mas malaking labi? Awa o mahanga? Magandang tipo sa inyo. Pag naawa, bibigyan kayo maliit, pero huli na yun. Pero pag umahanga ka sa inyo, nahihiyan magbigay ng maliit. Kasi out of hanga. Kaya huwag yung karin, yung gawin yung kaawa-awa. Yung iba kasi yung pastor, mas gusto na natin yung kaawa-awa. Pag nakakita ng Amerikano, pag nakakita ng Koreano, pag nakakita ng Chinese businessman, huwag yung tuwing karir yan. Hindi yung maganda. Gawin yung kahanga, nakikitiba ang buhay. Ang challenge namin ngayon ng mga pastor, tanong ganito, pastor, paano ba yung pagpapahanga na yan? Paano ba kayo sa totoo lang po, wala namang ibang inaasahan sa pastor, kundi magpalago na si bahay. Kahit anong galing mo sa pulpito, mag-gambling ka pa dyan. Kung member mo, pito, wala pa rin. Amen. Kahit mag-i-English ka pa dyan ng perfect na walang mali, pito pa rin. Pero kahit mag-preach ka ng mali-mali English, lumalago, may pag-asa yan. Amen. Hindi ho puro pulpit. Pulpit means pulling people out of the pit. Kaya ito ang bigong pulpit. Pull people out of the pit. Maraming na born again. If you don't know how to use the pulpit, you don't deserve to be a pastor.
preach ka ng preach, walang dumadaki sa membro mo, mismo membro mo magdududa sa'yo. Tingnan mo, ano yung pastor natin? Ang duda ako dito, ha? 7 taon na tayo, 7 pa rin tayo. Huwag yung pastor natin, ito tayo, masama mo, 7 grupi. Sino naniniwala ang sagot sa ating kalagayan ay paglago ng simbahan? Amen. Sino sa inyo ang may vision na makita ang simbahan nyo makaalis dun sa level na yun? Tignan nyo, may mga pastoral level nila, 30, 50, 70. Hindi mabuksan yung 100. Pag nabuksan yung 100, pupuntahan mo yung 200 level. Yung 200 level, pupuntahan mo yung 500 level. Pero mga kapatid, hindi biro yun. Growth never happens by accident. It must be intentional. Amen po ba? Kaya kung yung dati mong ginagawa, ina-expect mo lang magiging bagong resulta, hindi mo mangyayari. That's why I believe tama yung sinabi ni Pastor Mark na yung personal transformation must take place in your life. Pag hindi mo na-take place yung personal transformation sa life natin, wala kang mabubuksan bagong pintuan sa buhay natin. I experienced this. I've been a pastor for the last 23 years now. By 2003, 15 years na po akong pastor during that time. I got only 200 people in the church. I tell you, I was so desperate. I feel I don't do it right. And I also sense that this is not my potential. Something inside of me is burning that says, you're more than this, why you're staying on this level. But I don't know. I just cried out to God and prayed. I was so desperate. There's a moment that I want to resign from my pastoral ministry during that time. No one knows that. Even my own wife, I tried to hide it. But deep inside of me, I'm tired of pastoring this church. I'm tired of seeing church that doesn't grow. I'm tired of seeing the same people at the same time every Sunday. So one day, one of my friends tumawag to sa akin from the US and told me, Brian, have you heard about the G-Club vision? Sabi ko, bro, I don't know that. Ano ba yan? Yan ba yung bagong offerings? No. It's a church strategy that leads your church to grow. Strategy naman. Sabi ko, magkano ba dyan ang G-Club church? Mag-connect ka, then learn the vision of God. Nagganap ako sa paligid ng church sa Manila. Walang nag-G-Club kahit isa. So nag-call ako sa PCEC. Meron ba kayong isang church dito na nag-G-Club? Kaya discover ko lang. Wala talaga. So sabi ko, tumawag ko yung friend ko, pinakita ko lang. Wala. Sabi niya sa akin, oh yun, di rin naman siguro. Sabi niya, yeah, I really want to go. Then, magtsaga ka muna sa computer. Kung wala nag-G-Club dyan, mag-browse ka sa internet, mag-aral ka ng G-Club. Pagpunta ko sa internet, binigyan sa aking website. There was a conference last 2001 or 2000, 2001, 2003 conference na downloaded ko sa internet. Pumasok po ako sa internet. Wala akong personal computer during that time. So I have to go sa computer house to rent the computer. Da-download ko. Eh, nasa UPenn po ako. Yung mga bata doon, nagka-counter-strike. Chuk. Babari lang. Ako sa gilid, umiiyak. Kasi yung lahat ng seminar na naka-download, 16 session, hindi siya isang upo. Tuwing nakikinig ako, nakakanya ko po si Pastor Cesar, nag-preach ng cross. And doon ba ako, umiiyak ako. Sabi ko, nagbago ka lang pagkakilala ko sa cross. And this pastor, pinag ko Pastor Cesar, si Cesar Castellanos, wala siyang tinuturo, kundi yung blood of Jesus, yung power ng cross. And I began to be attached and amazed with the power of the cross. I remember during that time. Inubos ko po yung 16 session noong 2000, and then another 16 session 2001, and then 2002. Yung 16 times 3 session na yun, inabot po ako ng 6 months. On that 6 months, I know something happens in my life.
In the middle of that 6 months, my wife began to ask me, bakit lagi kang ginagabi? Sabi ko, grabe, pinagdudahan pa ako. Sabi sa akin, bakit lagi kang ginagabi? Sabi ko, I don't want to answer that question this moment. Just come with me. Dinala ko po siya dun sa aking hangout. Sabi ko sa kanya, I want you to listen to this. So dalawa kami, nakikinig kami doon, and we began both to cry. I realized I made a great mistake in my life. Nag-aaral ako ng visions na hindi ko kasama yung sa akin. And that day, the Lord touched my heart. For him, if you want to do this vision, you have to take care of your life. I know what my wife, and I was so happy to see my wife crying with me together, listening to the preaching of Pastor Cesar. Simula po nung laki na po kasama ng araw ng vision. And on the next 6 months po, iba na po yung excitement. Nag-preach po ako pag Sunday. Sabi po sa akin, anak mo, Dad, iba na ang preaching mo ngayon. Ang galing mo mag-preach ngayon, Dad. Sabi ko, grabe. Yung asawa ko sabi sa akin, Dad, ang laki ng pinagbago. Halos si patayin ko. Alam mo, pag yung asawa ko nagsabi siya ng bago ka, totoo yun. Kasi yung asawa ko, mahirap makumbinsi. Kasi hindi mo mabubuhay yung asawa ko eh. Pwede mong patuloy yung congregation mo, pwede mong katabi mo sa gabi-gabi, bakit hindi makubuhay? Amen? Yung wife mo, kilala ka talaga eh. Kaya pag yung wife mo, yun ang abangan nyo. Yung nagsabi sa'yo, I'm happy na nagbago ka. Totoo. Pero pag yung mga tao sa pastor, nakaka-bless yung preaching mo, huwag ka maniwala. Pag yung asawa mo nagsalita, totoo yun. Amen. And I received that word. I was so happy sa Lord, salamat, may nangyayari transformation sa buhay. Yung wife ko, sabi niya po sa akin, natutuwa ako na ibabago. Lumilinaw ang pag-asa ko sa buhay. Alam niyo ba mga pastor, kung kayo nababago, nakakalata ng misis niyo, lumalaki ang hope at pag-asa nila. Pero pag ang pastor, nakita ng misis mo, nagbabago. Kung nagdamay mo sa pag-uwi. Kaya yun po kasi pinakasawa ko. Kung nadamay ako. Mga pastor, hindi naman kayo nagdamay. Sino gustong dalhin sa anual hatian ng iyong asawa? Mga kapatid, talagang personal transformation is required. My wife see the change, my kids begin to see the change. My church begin to see the change. And because they see the change, they are ready to do it as well. Nung ako po'y nag-share na po ng vision, napakakas po ng hope ko. Nalungkot po ako agad sapagkat nung sinimulan ko po ang GCOM sa church ko, automatic 40 to 60 people step out of my church. Yun ang iginanti sa aking vision. Tanggal yung 40 to 60, malis. Sabi ko doon, pambihit ka. Kung kailan ako ginagana, nagsilayasan ako ng mga dahil ayaw nila ng cell group, ayaw nila ng discipleship, ayaw nila ng training. Lahat ng gusto ko, ayaw nila. At lahat ng gusto nila, yun naman ang ayaw ko. Alam niyo po, nagmumukmuk po ako isang araw dahil umalis ang mga member. Alam niyo, sabi sa akin ng Oriel, huwag kang matakot. Hindi sila umalis, pinaalis ko na yun ngayon. Doon lang ako natuwa eh. Yung pala ang tao, hindi naman pala umalis sa simbahan ng mga yan eh. Pinapaalis ng Diyos. Kaya pag may umalis sa inyo, matuwa kayo. Sabi sa akin ni Lord, Oriel, kung naindihan niyang 40 to 60 na yan, yan yung magiging asumot ng vision mo. Sabi ko, hallelujah. Totoo ang Panginoon. Nung nawala sila, flow of the Spirit, lumako ang simbahan. Hallelujah. Lumako po. Dito ko natutunan ang ibig sabihin, there is power in subtraction.
There is power in subtraction. Mga pastor, pag may gusto kayong gawing maganda, ako maraming subtraction mangyayari po. Parang si Gideon. Nung madami sila, sabi nila, napakadami nyo, matatalo kayo. Because there is weakness in the crowd. May weakness doon. Yung iba, akala natin, there is strength in numbers. No. Sometimes, there's a lot of weakness in numbers. Nung pinakonti ni Lord si Gideon, sabi ni Lord kay Gideon, girahin mo na. Lord, kung konti gawin, tama-tama, malakas ka na ngayon. 300 na lang natira, lumakas sila sapagkat they don't rely on themselves, they rely on God. I tell you, kung umalis po yung marami kong members sa church ko, I rely more on God. And when I rely more on God, God show His power. God show up in the middle of every situation. Yan po yung nangyari sa akin. Ang pinakamabigat nung ako po yung nag-G12 na, yung hindi pala ako marunong mag-disciple. Ang yapang ko, akala ko marunong ako. Grabe. Nag-select ako ng 12. Pag-select ko ng 12, hindi ko na magagawin ko. So ginawa ko, tuwing nag-repeat kami, pinipritsan ko din sila. Kasi po, yung natutunan ko, katulad nyo, ang pastor dapat magaling mag-preach, magaling mag-church management, at magaling mag-church programming. Tama? Yun ang tinuro sa amin ng seminaryo eh. Tama? Kaya hindi tayo lumagot, ito na kasi naman natin. Ang seminary, hindi kayo tinuruan, mag-alaga ka ng 12 disciple, katulad ni Jesus. Train your 12. May ganyan ba kayong subject sa Bible School? Kaya dapat sunugin ang Bible School. Yan ang gulo. Biro lang po, katotohanin ba? Baka ako managot dyan. Ibig ko sabihin, dapat ang Bible School natin, ayusin natin ito. Sino naniniwala ang problema nyo sa simbahan nyo? Lalago na kayo kung marunong kayo magpalawa. Alam nyo ba, the first step to learn discipleship is to master the follow-up system in your business. Grabe, pagdating sa follow-up, ang bubuo natin. Pero master tayo ng theology. Amen. Meron bang subject sa seminary natin, Masters of Follow-up? Yeah. Doctorate degree of follow-up. May ganun ba? Yun ang problema natin eh. Tama ba rin? Yung mga minamaster natin. Ha? Greek. Hebrew. So, pag nag-follow-up ka, good morning, Adonai. Hebrew eh. Di ba? Brother Prosconejo, Jesus. Grabe, walang effect. Hindi tayo marunong ng mga basic. Masyado tayong advance. Ang problema natin, if we don't know the basic, we will basic. Tama ko ba? If you don't know the basic, you will be sick. Grabe. 2004, natawa ako sa sarili ko. Na-miss ko lang pala yung mga basic. Halos sabihin ko sa sarili ko, ang tanga mo, Pastor Oriel. Kung ano-ano pinag-aralan mo, yung basic lang, lalago na simbahan mo. Alam niyo po, mga basic na tinuro ko sa church ko, lumago na agad. Devotion. Grabe, dahil pa namin hindi nagdi-devotion. Parang sa ito. Duming sa akin. Ay, sa mga Methodist nga pala, lahat kayo nagde-devotion. Buti pa kayo nagde-devotion. Kaya hanga ako sa inyo eh. Grabe yung mga elders ko, binigyan ko ng notebook para isulat yung kanilang mga devotion, walang maisulat. Ako'y maniwala po kayo. Sabi ko, Lord, alam ko na kung bakit hindi ka lumalaman.
May mga tao sa loob ng simbahan na may mga title, may mga posisyon, pero walang relasyon malinaw sa iyo. Basic. Binalik ko po yung basic sa church ko, yung devotion. Hindi ko muna sinabi sa lahat, hindi ko muna sa disciple ko nila. Sabi ko, kung hindi ko ito magagawa sa disciple ko, hindi magagawa ko po sa bahay. I begin to train my child to develop their devotion. Sino muna kong tinuro? Pangalawa, hindi lang po devotion tinuro ko sa kanila. Tinuro ko silang mag-share ng gospel. Tinuro ko na naman yung mga elders. Kailan ka huling nag-evangelize? Hindi ko na matandaan, Pastor Rolly. Siguro na 1996 pa siguro. Grabe, elder ko, hindi na pala nag-evangelize for the last 5 years. Mabuti pa yung mga elders nyo. Hanggang ngayon, nag-evangelize. Amen? Ba't kayo tumatawa? Sa amin, hindi nag-evangelize. Sa inyo, nag-evangelize. Amen? So yung elder namin, hindi na nag-devotion, hindi pa nag-evangelize. Pangatlo, tinanong ko sila, may disciple ka? 100% of my elders, walang disciple. Mabuti pa kayo. Lahat ng elders nyo, may disciple. Amen? Ano ba nangyayari? Nakikinig ba kayo? Abay, itong simbahan na to, sabi ko, Lord, kaya pala hindi kami lumalago, wala yung mga basic fundamentals ng simbahan eh. Walang devotion, walang evangelism, walang discipleship. Are you listening? Are you listening? Di sabi ko sa mga elders namin, ititrain ko ulit kayo. Ayaw din. Mabuti pa yung mga elders nyo. Pag gusto nyo silang i-train, gusto magpa-train na. Sino sa inyo naniwala? Pareho-pareho ang problema natin. Pareho-parehong demonyo ang pumasok sa simbahan natin. Niloko ang simbahan natin ng demonyo. Tama? Ang tindi ng simbahan pinagpapastoran ko. Binuksan ng Panginoon ang mata ko. Sabi ko, grabe ba itong simbahan ito? Tingnan ko yung egnan, ba't kayo nagkaganyan? Sabi sa akin, Pastor, kami ay produkto mo. Oo nga pala. Kaya sila nagkaganon dahil sa inyo din naman. Amen. At mababago din sila dahil sa inyo rin. Amen. Pwede ba bumalik ang personal devotion sa church? Pwede ba bumalik yung apoy ng evangelismo? Pwede ba bumalik yung pagdidisipulo? Pwede ba bumalik ang makaintig na pagsasali sa mga simbahan? Ayusin mo yan. Ikaw tugulog yan eh. Ang mga pastor kasi pinaster, preaching, church administration, church program. Kung ako ang obispo o ang superintendent, ang una kong tanong, gusto mong magpastor, i-hold ka. Ikaw ba'y marunong mag-devotion? Opo. Asa ang notebook mo? Tanong mo yung pastor. Pangalawa, ikaw ba'y nag-i-evangelize? Opo. Asa ang disciple mo? Ikaw ba'y marunong mag-equip ng tao? Opo. Asa ang ginagamit mo pang-equip? Asa ang tools mo? Gusto ko makita. Hindi po, grabe po ako ng seminaryo. Kalimutan mo yung seminaryo ko niya. Hindi ang qualification ko. Kung ako obispo, gagawin ko eh. Yung tingnan ko kung meron mga basic talento. Maraming pastor, walang basic. Kaya ang simbahan is all basic. Amen? Amen? Amen. Eh kung yung pastor, hindi nag-devotion, yung misis na kaya. Mga misis. Nandito ba tayo sa kayo ng mga misis? Nandito
Tuwing umaga o tuwing nyo, ganito. Kayo ang Holy Spirit, ulitin ko ha. Pag ang asawa na natutulog, sweetheart, mag-devotion ka na. Baka madamay kami. Ganun lagi ang paalaala. Sweetheart, gawin mo yan. At tuwing mag-devotion yung asawa mo, sabayan mo. Hindi mo, baka natutulog. Gising ka ba? Baka natutulog. Tuloy mo yan. Yan. Alam mo, nakita ko, my wife and I goes together to the goes. Ang tindi po nang nangyari. Mga kapatid, the pastors must go back to the basic. Yung basic fundamental ng church na wala po. Kaya po mga pastor natin ngayon, hindi niya na lead ang church niya magkaroon ng personal daily time. Bihira ito sa simbahan. Magtataka na kayo sa simbahan ngayon. Tingin mo ito. Sino sa inyo simbahan na may problema kayo pag Sunday service? Nakalagay doon ang yamang-yamang sa pader. Sunday service starts at 9. Dumating membro na 9:30. Buti pa sa inyo, walang ganyan. Ano? Amen. Pag sinabing 9 ang simbahan, 8:30 pa lang kung nasibahan. Ano? Sa amin, 9 o'clock, 9:30, wala pang tao. Sa amin, gano'n. Sa inyo, hindi. Ano? Pag dumating yung mga tao, ang unang pulong likod, walang tao sa harap. Amen? Sa amin, ganyan. Sa inyo, hindi. Tama? Ito ka matindi. Pagdating sa simbahan, walang dalang bayo. Grabe mga Christian. Pero yung pastor, walang dalang bayo. Bakit? Eh siya mismo, walang dalang bayo. Yung misis ng pastor, walang dalang bayo. Yung anak ng pastor, walang dalang bayo. Sa pa ba naman sila magmamana? Sa inyo, ikinabit nyo na muna ang mga fundamental basics sa simbahan. Abay mga kapatid, huwag nyo kasama, tuturo ako ng malalim na yun. Kasi po, ang lalalim na ng kababawan natin. Amen? At ang bababaw ng kalaliman natin. Itong mga basic na to, dito tayo nagawa. Akalain mo, simba simba, walang dalang Bible. Pagdating ng operate, nag-iihit. Grabe. Sa amin, ha? Sa amin, buti pa sa inyo, hindi. Sino siya naniniwala dapat maraming ayusin sa simbahan? Kaya, I hope nag-take notes kayo ngayon. Yung sinasabi ko po sa inyo, yung mga sakit ng simbahan natin ngayon. Nagsimula sa simbahan, ito nakita ko eh. Alam mo naman sa inyo, wala namang sakit yun sa inyo eh. Kasi cancer na yan eh. Ako, maniwala po kayo. Malaking trabaho ang gagawin ng simbahang Pilipino bago magkaroon ng transformation sa bansa natin. Dapat sa atin muna magsimula ang pagbabago. Ang tatandaan ng church natin, ng mga member natin, walang pinagkakandaan. Amen. Amen? Amen. Pagpasok ng mga bago, excited eh. Pagtingin sa katabi, nag-commit. Lord, nag-commit ako. Hindi na po talaga ako babalik dito. Ano na babalik eh? Eh bakit? Eh pag nakita yung mga old-timers natin eh. Nakaka-inspire, huwag gayahin eh. Mga kapatid, sininiwala kailangan ng simbahan ng restoration. Sino rin yung gaganap na mag-aayos na simbahan at asya pa man? Ako, 100% convinced po. Makinig po kayo mo. One of the motivating factor kung bakit ako nagkaganito, siguro po hindi niyo po ninyo alam, si Pastor Roel, bago po ako naging born again, bago ako naging Christian, isa po kasi ako aktivista. Ako po ay presidente ng League of Philippine Students. Kaibigang ticket ko po si Lian Adriano Taipuri. In fact, bago siya namatay, mukhang ako ipapalit. Buti na lang muna din ako. Baka nadamay pa ako sa kalokohan na gano'n. Pero nung ako po ako na po ang nagpasto, yung puso ko po sa pagbabago sa bahay, hindi ko na. Lagi ko nag-aapoy sa puso. Ang iniisip ko, paano namin mababago ang bansa? Kung ang mga sumusukang tao sa loob ng simbahan namin, ay hindi na babago.
Tinignan ko po yung mga paaralan. Sabi ko, nasa paaralan natin. Lahat ng magnanakaw sa gobyerno, lahat ng mga kurakot sa loob ng ating mga business establishment, grabe, mga aral ito Tingnan niyo po yung mga senador, tingnan niyo po yung mga congressman, mga governor, mga graduate ng UP, ng Lasal, ng Ateneo. Sabi ko, grabe ito mga ito. Nagnakaw na, pinag-professionalize ba nila? Are you listening? Samantalang ng simbahan, parang wala tayong magawa. Habang nagtatawasan ng biyaya, ang mga timawang magnanakaw. Samantalang titignan natin ang mga mahihirap. Manununga. Kahit sila'y maghapon, hindi sila makaipon. Amen? Kahit abot-abot ang pawis at labis-labis, hindi pa rin sapat sa buhay. Ito ba ang bansa natin? Nakita ko po, walang ibang source ng bagong future leaders sa bansa natin, kundi sa loob ng simbahan. Baka naman pwede natin turuan yung mga bata natin, yung mga anak natin, mga young people sa church, nabigyan natin sila ng vision. One day you can become the next senator, the next congressman, and probably the next president of the Republic of the Philippines. Para pagpunta nila sa eskwelahan, dala-dala nila yung pangarap na ang pag-asa ng bayan natin ay ang taong maka-Diyos. Babaguhin nila ang kanilang paaralan at ang paaralan change matatransform, hindi na siya maglalabas at manganganak at susuka ng magwawasak ng bayan. Iba naman po ang lalabas na magpo-flow. Isang tao na magbabago ng bayan. Hindi mo yun mangyayari kung tulog ang simbahang Pilipinas. Kinakailangan gisingin natin muli ang diwa na ang Ebanghelyo ay hindi lamang po sa kaliligtas ng kaluluwa. The Bible said, disciple the nations. We have to change and transform our nation. Pumunta po ako sa lahat ng government establishment. Acting din ng corruption. Pumunta sa mga business sector. Grabe yung oppression sa mga manggagawa. Binasa ko ang Bible sa Deuteronomy 34, Deuteronomy 9. Pag siya nagtatanim, bawal harvestin ng lahat. May portion na huwag mong i-harvest upang yung mga mahihirap ay makapag-harvest Mahal ng Diyos ang mga mahihirap. Ang bawat mahirap ay tinitirhan ng mga mayayaman. Pero pag pinag-aralan mo sa Pilipinas, ang mayayaman wala nang itinitira sa mahihirap. Grabe ang nagpapatakbo ng negosyo natin sa Pilipinas. Karamihan sa kanila may iiksi ang apelido. Tandaan mo yung mga tao yan. Sila ang laging makikita nyo. Go, uyukin nila kayo palagi. Yung may iiksi, grabe ito, mga pasaway sa Pilipinas. Ano magagawa natin? Sila ang may pera. Pero mga kapatid, pwede ba natin turuan ang ating mga anak? Ang ating mga kabataan sa simbahan. Anak, matinding oppression ang nangyayari sa mga manggagawang Pilipino. Anak, paglaki mo, tayo pa ng mga Pilipino sa sabuan natin mag-encourage sa mga anak. Anak, mag-aaral kang mabuti ha. Para paglaki mo, may maganda ang trabaho, malaki sweldo mo. Diba? Para nakaka-encourage. Yun ang pinakamalaking kalukuhan. Tinuro ng mga magulang sa anak. Mag-aaral kang mabuti para meron kang trabaho. Yung mga Chinese may, ikaw anak, aral buti ha. Para ikaw hawak negosyo ha. Sila Pilipino, sila lahat yung empleyado, ikaw bossing ha. Mga kapatid, tayo mga Pilipino dapat hindi ganyan ang salita natin sa anak natin. Pag may anak kayo, sabi mo anak, galingan mo pag-aaral. Plano mong bilhin ang yaman ni English. Ikaw na magiging may-ari ng Mall of Asia.
Mga kapatid, naniniwala ba kayo pwedeng mabago ang mundo? Sa mga hindi naniniwala, pero po ako sabihin sa inyo. 20 to 30 years from now, this vision will become a movement. 20 to 30 years from now, the landscape of the Philippines will be totally different. Ang ating magiging MMDA na nagtatraffic sa Metro Manila, malamang mga British. Ganyan po yan. Ang mga security guard, mga Americans. Mas malaki sweldo sa Pilipinas eh. Nantindihan mo ako? Ang tagapagluto natin sa bahay, mga taga Hong Kong, Chinese. Tagapaglaba, Singaporean. Hardinero, Egyptian. Bakit? Hindi na wala tayong panahon dyan. Mag-i-employ na rin tayo ng ibang bayan para magtrabaho sa Pilipinas. Amen? One day, ang Amerika mag-a-apply ng visa sa atin. I-deny din natin sila. Paglalagay tayo ng withholding area, lahat ng Amerikanong papasok, may withholding area. 1 week nung ka muna sa Basilan, di ba? Yung mga withholding area. Kung gusto nyo pumasok sa Pilipinas, may hirapan din kayo. Nandiyan nyo. Pagdating ng araw, mga 20 years from now, nakikita nyo to? Ito yung sikat ngayon, Apple. Ha? Kaya lang, papalitan ang gagawin natin dito, bayabas. Made in the Philippines, amen. Saka yung bayabas, walang kagat. Ito, may kagat eh. Beke. Yung sa atin, walang kagat. O kaya nakalagay dyan, 80s, apis. Pag-iingi ko na po. 20 years from now, mga kapatid, sino naniniwala sa visions na yun? We're not talking about church growth because G12 is not about church growth. It's about changing your life and changing your nation. Sino hindi yung pastor na mahal mo yung bahay? Ang pastor na mahal mo lang bahay mo at future ng mga anak mo, ikaw ang pinakawalang kwentang pastor na buhay sa mundo. Ang pastor dapat mahal mo ang Diyos, mahal mo ang tao sa bayan mo, at mahal mo ang bayan mo. Ang bawat pastor ay mayroong responsibilidad na iahon natin sa kahirapan ang bayan natin. At kung kinakailangan nangyari ito ng 20 years, we are willing to do that. Maigahon lang, bago lang ang bayan natin. Kaya ang visions mong ito, hindi mo tumadali. Nagtsatsaga po. Nagtsatsaga po kami kasama po ng maraming nag-digital sa bansa. Wala po kami pinopromote na denomination, wala po kami pinopromote na organisasyon. Isa lang po pinopromote natin. Makakilala ang sambayan ng Pilipino sa ganito at mabago ang bansa. At ako po'y naniniwala, pwede pong pabornagin ang buong Pilipinas. Amen? Pwede pong mabago ang bansa natin. Amen? Sabi ko mga Lord, meron tayong 62,000 churches all over the Philippines today. Meaning to say, we have 62,000 pastors all over the Philippines. Kung ang bawat pastors lang na ito ay magkakaroon lang ng 100 to 500 members, i-maximum na lang natin 500 ang bawat isa, mga kapatid, hamunin mo kami ng eleksyon. Amen? Because ang mga Pilipino, talagang pagsimbahan lang nakakayo. One day, from our church, yung mga engineer natin, sila ang magpapatakbo ng DPWH. Amen? Yung mga engineers natin, sila ang magpapatakbo ng Bureau of Mines. Amen? Yung ating mga doktor, sila ang hahawak ng Department of Health. Yung ating mga CPA members, sila po ang magpapatakbo ng custom, sila po ang magpapatakbo ng ating BIR, and I tell you, we can invade every aspect of our government so that this nation will be transformed. Maliban makita natin ito sa vision, hindi ito mangyayari. Sinasabi ko ito palagi sa maraming conference. 50 years ago, si Satan handa na. Tuwing election, noon pa nakahanda ang mga bata niya. Nakaprepare na yan. Kung papasinin nyo, nagtataka tayo, bakit lahat kurang? Mga kapatid, hindi nyo lang alam. Si Satan, noong 1950s to 1960s, nagbuo na siya ng D12. Devil's 12. Yung mga bata,
na mga 8 to 12 years old, kinupong niya na yun. Hinimas niya na. Lahat kayo mag-aral konti. Ikaw ang magiging congressman. Ikaw ang magiging taga-biyaya. Ikaw ang posto. Ikaw ang LTO. Mag-aral kayo sa UP para hindi kayo halata. Mag-aral kayo sa Ateneo Tasal para kayo mag-aral. Kung kayo magnanakaw, professionalize. Lahat ko yung graduate sa maraming paaralan. Sila na po ngayon, sabi ni Sita, take over na lahat. Tataka ko kayo, nagkokontrol ng bansa natin. Kung hindi yung mananampalataya. Nagtatamasa, ginagahasan ng bayan. Habang ang maraming mamay ang Pilipino na ito. Tingnan nyo, ano ba ginawa ng simbahan? Ang number one may kasalanan, yung mga lolo natin pasto. Ngayon, kasama ka na doon. Kung wala kang gagawin. Kasi ang ginawa lang ko natin sa simbahan natin, puro tayo kantahan, puro tayo sayawan, puro tayo Bible study, pero sino sa inyo naghahanda ng mga bata para maging senator, para maging congressman? Sino naghahanda para pang-BIR, pang-LT? Sino naghahanda para pang-negosyo? Think about it. Mukhang hindi ko ito nakita ng lolo ko. Amen. Ano inahanda natin? Misyonero. Pastor. Namor ng iba buong bansa dahil sa pagpapastor natin. We need to influence our society. We have to send our people back. Sabi, we are the salt of this world. Dapat asinan natin ang bawat aspeto ng bayan natin. We are the salt of this world. Asinan natin mga lugar ng para buhayin ang bawat departamento ng ating gobyerno. Sino nakikita one day, God will raise up godly leaders to take charge sa BIR, sa custom, amen? Amen? Sino nakapunta sa Mindanao? Ha? I just came from Mindanao. Nalulungkot po yung mga mamamayan doon. Kitang-kita po ng aming mga mata. Yung mga ginto sa lupa ng Mindanao. Sinama po ang isang kaibigan ko. Sabi, Pastor, nakikita mo yung bako na yun. Nakita mo ni Lolo, bakit ano yun? Pastor, bars of gold dinadala sa ibang bansa. Mga dayuhan, sila ang kumukuha ng ginto sa Pilipinas. Ang gobyerno, binibigyan nila ng tax. Binibigyan nila ng dalaga. Sila lahat ang nakikinama. Canadian, American, Chinese, Japanese. Sa kanila lahat ng pork chop, sa atin ng ketchup. Kawawa ang Pilipino talaga. Sabay, pag ako ko'y nag-iisip, tinitignan ko, grabe, sayang na ng ginto na to. Sa dami, sapat ito para yain ng mga Pilipino. Alam niyo ba kung gaano maraming patonelada ng ginto ang inilalabas araw-araw sa Pilipinas? A minimum of 6 tons of gold every day. Kung yan lamang po ay pinapatakbo ng tamang hilya. Sa Pilipinas, meron tayong gas, natural gas. Meron tayong gold. Ang daming mga minerals na narito ng kalaki. Grabe. Hinta. Kaya na ang mga dayuhan, nakakahali na sa atin. Kaya na walang tamang leader na nagre-represent ng taong bayan. Karamihan sa leader natin, yun nga yung sinabi ko sa inyo, yung pinalaki ng dito at tinuruan sila maging service. Tanong ko sa inyo, hahayaan mo ba na sa mga susunod na panahon, anak pa rin ng demonyo ang tutong-tutong sa inyo ba natin? O magkagawa naman tayo ng sarili natin godly 12? Yung mga young people natin ngayon, bibigyan natin ng visions. Amen? Yung mga anak natin. Sino sa inyo ready i-preach ito sa simbahan nito? Nakaral dito. Bigyan nyo ng pakitain. Alam nyo, tuwing Sunday, napilitan tumutong gawin lahat po ng baka sa church pag Sunday. Pwede itong gawin. Tinatawag ito, linggo-linggo, kung talaga ng mga bata. Habang ko sila naglalakad, sabi ko, Lord, simple ko itong bata nito, yung
congressman ako, future senator, isang batang mali tumatakbo, yung po, maaaring maging President of the Republic of the Philippines. Lahat po ng congregation ko, napapalakpakan, natutuwa sila. Wala silang alam-alam, we begin to impart the vision of future leadership and vision. Bigyan nyo sila ng vision. Kaya ang G12 po, hindi lang tayo nagpupunta na lumang simbahan. Pakalamin natin ang karya ng Diyos sa bansang Pilipinas. Amen po ba? Tingnan niyo po, pag ang mga tao nagkaroon ng pangarap sa bansa natin, saan sila pakilusin i-train? Tingnan niyo po, kusang mag-evangelize, mag-disciple, mag-lead, then your church. Nagsimula po ito sa vision. Transformation, birth, visions. Transformation produces visions in your life. Without transformation, you will never experience clear vision in your life. Ang bawat pastor na Pilipino, nangangailangan po ng transformation upang magkaroon siya ng paligaya. Hindi lamang po sa kanyang simbahan, sa kanyang pamilya, sa kanyang lugar, sa kuman. Kakaroon po kayo ng vision sa nation. Ganun po ibig sabihin niya. Sa totoo lang, walang makakagawa ko dito ng isang simbahan unless we join our hearts together for this vision. Doon lang natin magagawa. So for me, it has nothing to do with the Assemblies of God, Methodist, Baptist. Wala naman hindi na pinag-uusapan. Sabi ko nga pala bilang isang national director o coordinator ng G12, sinasabi ko sa maraming denomination leaders, kahit anong galing mo, pastor, hindi mo makakaya ng isa. Amen? Kahit anong galing ng denomination, hindi mo kaya ng isa. Magagawa lang natin ito pag tayo nagkaisa. Amen? Now, regardless of our denomination, let's join our hands to this movement, nation transformation. Lalago ang mga simbahan po natin, magtutulungan tayo. At hindi lang ako lalago ang simbahan natin, may influensyahan po natin ang ating bayan. Nung po ako, nung lumago na po yung simbahan po natin. Nagtataka ako sa cellphone ko, alam ng mayor namin yung number ko. One day, tumawag sa amin yung mayor sa city po namin. Pastor Real, can I have lunch with you? Sometimes breakfast with you. Sabi ko, sino? Si Mayor Lim ng Manila. Oh, Mayor. Mayor pala ito. Nakilala ako bigla. Kasi po, malaki na church ko eh. Siyempre, may 10,000 congregation ko, puro estudyante. Lahat yung butante. Kuha niyo ako? Okay na, bigla ako nakilala. Ang araw po, sa aming lugar, yung barangay Tadon, pag ako kumaparada doon sa parking lot, pinapaalis ako doon eh. Stop. No, pastor ka, hindi ka pwede dito kasi yan. Nung lumago ko ang simbahan namin, uy, kaya pastor to, wala pa parada dito. Bumalik lang eh. Iba ko kasi, pag ang simbahan nyo, lumalago. Amen po ba? Naglagay po kami ng church doon sa Masagana Mall sa theater sa taas. Lumago po yung church po namin. Yung mga tao nagtataka kasi nagsiservice sa 6th floor po yun ha. 6th floor. Yung mga tao sa baba nakapila. 1st floor, 2nd floor, 3rd floor, 4th floor, 5th floor. Ano meron dyan? Ay hindi yung meron ng youth service. Pagkalabas po ng mga tao, kita naman yung mga langga. Lalabas naman yung mga langga, pipila ng mga bagong mga langga. Nagtataka sila kahit may ganyan. Alam niyo po, sa totoo lang, when we stay in Masagana Mall, nag-prosper po yung paligid. Sa dami po ng membro namin, we produce economy. Lumakas yung tindahan, nagkaroon ng mga restaurant. Tuwing may service kami, sabi ng mga members, sabi ng mga tindahan ko, basta dahil din ang dulos, mabubuhay tayo. Lumipat na po kami sa PICC, umalis kami sa Masagana po. Nag-PICC kami. Sa kasamaan pala, bagsak lahat ng negosyo. We produce economy. Mga pastor, blessing tayo sa bansa natin.
Palaguin natin ang simbahan. Pumuntahin ko ako sa Masaganon, dinadaanan ko ngayon. Nakita ko po doon. Yung mga dating tindahan na roon, sarado na wala dyan. O, kamusta kayo dito? Pastor, kailan po kayo babalik? Sige, bakit? Kailangan mo namin dito ng resurrection. Simula mo nang mawala ang church ng pastor. Hindi na po kami makahinga, pastor. Nahihirapan po talaga. Pastor, maglagay naman po kayo dito kahit isang service man lang. Bakit po? Sa totoo lang, iba po ang nagagawa ng simbahang malaki sa lipunan. Amen? Iba po ang nangyayari po talaga. Magkaroon tayo ng vision. Hindi lang transformation na magkaroon vision. Now listen, dito po ako makakas. Kaya na po sinabi ko sa inyo, magkaroon tayo ng strategic quitting. Na-discover ko po sa aking pagsasurvey ng mga pastor, na-discover po ako. Marami akong nalaman mga simbahan na nag-i-exist sila ng walang plano o walang strategy. Yun ang pinagawa ng simbahan. Ano plano nyo? Bahala na si Lord. As the Holy Spirit lead us, gano'n po kami, pastor. Wala kayong plano. Wala. Yung isa naman, yung isa walang plano, yung pangalawa iba. Parang meron, pero wala. May gano'n pa pala. May plano kayo? Meron. Ano? Hindi, wala. So parang meron, pero wala. Sa inyo, walang ganyan dito. Walang ganyan. Doon, madami sa labas eh. Sa Methodist, walang ganyan eh. So, yung isa, walang plano, walang strategy. Yung isa naman, parang meron, pero wala. Paano malalaman yung parang meron, pero wala? Tanong yung pastor, pastor, may plano ka ba this year? Yes, meron. Ano ba plano mo? A, B, C, D, E, F, G. Wow. Very sequence. Tanongin yung elders, ano plano mo? For this year, 1, 2, 3, 4, 5. Kaya tayong dalawa. Tanongin mo yung member. Oh, ano ba plano for this year? Meron ko na eh. J, H, L, M, N. Iba-iba. Yung po, tawag doon, parang meron, pero wala. Kanya-kanyang plano yun eh. Amen. Pangatlo. Ito talaga, may plano, pero walang effect. Posible bang may maganda kang strategic plano, pero walang effect? Pwede? Sa iba, meron mo. Sa inyo, buti na lang, wala, no? Hindi na lumalago, yung pa rin ang gagawin. Patay na ng kabayo, pinapalo ka rin. Ano ba ito? Oo, pwede na. Umaandar-dar ka rin. Sandali na. Ayaw, patay na nga lang. So, mabuti din yan. Mapalataya ka lang. Patay na yung kabayo. Stop hitting the horse. You have to change the horse. Amen. So, meron palang pastor, ulit ko, yung isa, walang kaplano-plano, yung pangalawa, parang meron, pero wala. Yung pangatlo, meron, pero walang effect. Pero yun ang ginagamit niya. Yung pang-apat, yung pinakahuli, merong plano at may effect. Saan ka gusto? Kaya lang, mag-effect ka sa tatlo. Sino sa inyo naghahanap ng magandang plano na magiging effective? Then, ito mismo, John Wesley is my guy. Teka na, si John Wesley nakakabayo lang, may kabayo pa ba? Baka hindi ka effective kasi hindi ka nakakabayo. Mga kapatid, sino sino naniniwala kung narito si John Wesley, baka ikaw na ginagawa ni John Wesley? Amen? Pinag-aralan mo ang Methodist kapatid, baka mas Methodist pa ako sa iyo. Matindi ang ginamit niya yung cell group. Ha? Ano tawag nyo doon? Yung class meeting, ha? Tapos meron pa siyang yung society niya, ha? Mga small group eh. Lumago ang Methodista dahil sa small group. Alam ko ba? Sa G12, we utilize the cell group. Kaya nagtaka ako sa mga pastor, tingin nyo ito.
Ba't hindi mapatakbo ng pastor siya? Na-discover ko nakita ko yung problema. Sa lahat pa rin ng seminaryo, wala pa lang self-church studies. Wala. Sa lahat ng mga Christian bookstore, wala pa lang self-church book. Tapos yung pastor, mag-cellbook tayo. Wala ang studies, wala ang book. Ang lakas ng loob mo. Kaya nahihirapan ang mga pastors gayahin yung mismo group ni John Wesley. Are you listening? Are you listening? Isa na lang ang pag-asa natin. Maghanap na tayo ngayon ng mga gumagawa na epektibo, makichismis tayo. Hey, ano yung ginawa niya? Kaya it takes a lot of humility to do that. Amen. Paano kung marunong yung moko? Moko, ganun mo nga sa'yo. Paano yan? Ganda Agad mo yan. Pwede mo magtanong. Parang, pastor, ang galing mo. Alam mo na yan. Oo, alam mo na yan. Alam mo na yan. Are you sure you know it? Sino sa inyo willing mag-unlearn to learn? Amen? Sino sa inyo willing i-quit ang matay ng kabayo? Sino sa inyo willing iwanan ang plano? Pero wala. Sino sa inyo sawang-sawa na wala? Sino sa inyo willing mag-try ng iba naman? Amen? Alam niyo po, ang G12 Vision, it becomes a movement now in the Philippines. Because it helps many pastors to go back to biblical standards how to do the church ministry. Alam niyo po, pag binasa niyo po sa New Testament, nahihirapan talaga demonyo sa sendo. Hindi naka-school. Sa Book of Acts, basahin mo. And 3,000 were added to the church. One day. The next day, another 5,000 were added to the church. Added, ibig sabihin, hindi nawala. Why? Because they meet sa dalawang place. House to house, and they meet at the temple. Tama? Yun kinuha ni Wesley. Yung may meeting ng large gathering, tsaka may meeting ng small gathering. At tawag namin dyan, two-wing church. Pag puro large, iikot ka. Pag puro small, iikot ka din. Dapat, may direction. And we discover na ang 10 largest church in the world ay mga cell church. Nung binalik po ang cell sa mga simbahan dito, yung dating ninakaw ng demonyo, maniwala po kayo, nagputukan yung mga simbahan. In fact, one of the pastors are here right now, si Pastor Rene Gilbert. Pastor Rene, pakita yun, Pastor Rene yun. Si Pastor Rene yan. Si Pastor Rene, when he started the G12 Vision, Pastor Rene, ilang taon, ilang members mo nagsimula ka? 300. Ngayon, ilan na ngayon? 5,000? 5,000. Ito, isa sa example. Pastor Rene, ilang taon na lang tinuro sa yung vision? Ilang taon na? Since 2006. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5 years. In 5 years, the church was transformed from 300 people, it became 6,000 or 5,000 people. Kasi hindi ba mangyari yan? Pero dapat tingnan nyo ang sarili nyo na nagkukwit ka na sa altar. Amen? Sino nito yung magkukwit na sa altar? I will go to the next level. Amen? Yung mga misis, sabihin nyo sa sarang sintan, alam mo, nakikita ko, you have more than 1,000 disciples. Amen? Si Pastor Rene, nang una po kami nag-meet niya, hindi naman church Pero po yun, hindi naman marunong mag-shop. Wala pa talaga hindi marunong Pero lagi pag ako nagme-mentoring, nagko-coaching, diyan mo yan sa ako pa. Sasalamat po, ako yun. Kaya pag-bisita ko sa kanya, nakapagpatayo na pala siya ng isang church building na 3,000 seating capacity. Tama, 3,000 seating capacity. At
Yung church na pinatayo niya, cash, walang utang. O, masasabi niyo doon. Hindi hulugan. Walang tinawagan ng Mumbai, si Jesus lang. Nakuha niyo ako? Eh, yung mga pastor, pag-ipit na, hindi na si Jesus yung natawag. Mumbai na eh. Kumana ba yung may balat sa ulo? Mga kapatid, sino niwala pwede tumago simbahan natin? Mga kapatid, pwede. Transformation will open the way for your vision. Listen to this. And your vision will cause you to do some new strategy for your vision. Nagpuproduce ng strategy ang vision. Hindi ba rin po ng vision na walang strategy? But you need an effective working strategy. May tanong, Pastor, bakit parang sa amin hindi nag-work? Nakinig po kayo mabuti. Maraming pastor, nakikinig po kasi tayo sa mga strategy na hindi pa nag-work. Amen? Amen? Maraming mga pastor, mahilig tayo makinig sa mga nagtuturo na siya mismo, hindi na ginagawa. Amen? Nakapakinig na po ba? Nasa summer po ako. Nagbakasyon kami mag-anak. During Christmas, doon kami nagpumunta ng araw. Para sinasamahan ko yung may hirap na pastor. Nag-Christmas party kami. I enjoy having these poor pastors. Sinasama ko ako, sawa ko para makita nila kung ano yung kalagayan ng ibang church. Para ma-open yung eyes nila. So, doon sa akin. Bago pa, I was still there. Sabi sa pastor, may seminar ng church group to, no? Dami yung mata kami nila, pastor eh. Sabi ko, talagang binibless ka nila. No? Nagbabakasyon ko na lang. Nakakakit ka para sa seminar, para sa church group. So, naman ako. Sabi, tarating tayo. Para may matutunan na. Sumama sa akin ng pastor. Oo, dito. Yung speaker namin, medyo bata pa. Mukhang smart eh, grabe. Taglis ang salita. Maramihan yung paliwanag. Ang ganda ng mga puntos niya. Eh, habang nagpapaliwanag, may tumayong isang matandang pastor. Sabi sa kanya, iyo, dahil napakaganda ng pagkatalastas mo ng mga bahagi ng iyong mga sintas. Hindi nyo sabi na. Napakaganda, maramihan yung pagpapaliwanag ng pagpapalagay na sila. Isang kamalang pastor, pinangununta mo sa kanya. Ay, hindi pa po ako nagpapastor kasi kagagraduate ko lang po sa seminary. Ibig mo sabihin, hindi ka pa nagpapastor? Meron ka na simbahan na palago? Ay, wala po kagagraduate ko lang po. So, ang ibig mo sabihin, tinuturuan mo kami magpalago ng simbahan. Na ikaw mismo walang simbahan at wala pang napanahong simbahan. Ay, ako po'y handang tumulong sa inyo. Yung matanda, tumalito. Iyo, sana may matutulong sila sa iyo. Tumayo yung matanda, pastor. Nasya ako because first time in my life makakita ng ganong sitwasyon. Alam mo, yung mamang nagtuturo, sabi niya, pagpamuman ko mo, hindi ko na po itutuloy ang pagtuturo ko. Magpapractice ko muna. Nagawas mo ang pagpapagpilis kayo. Sino sa inyo nakikinig sa ganong tao? Nakarinig ka pa kayo. Akala mo kung sino magturo ng church mo, pero ang church hindi mo. Sino gusto maging leader mo ulit? Subukan nila ba? Alam mo, kung basta maniwala sa G12. Basta maniwala sa G12. Ikaw, ano ba? Basta ano, nakapatid, sino sa inyo handang magpakatotoo? Ang ibig ko sabihin. Alam niyo bakit nadisgrasya si mga Pilipino? Handa pa kayo dito? Maraming pastor, hindi na kaya magpalago ng simbahan. Gusto nila maging pinunos ng mga pastor. Kaya sa bawat paligid ng buong Pilipinas, napakadaming pastoral movement na hindi nagmumove. Hindi ako anti-pastoral movement. I am part of pastoral movement. But this is what I observe. Karamihang leader ng chairman ng pastoral movement, di man lahat, karamihan sa kanila, hindi na nagpapalagay. Now, how can you lead as pastor if you yourself is not a leader? Are you listening? We have to change this. Amen? Amen. Tama po ba, mga kapatid? Paano? Chairman ka ng movement. Kung simbahan mo, puro chairman ang men. Ano yan? Nadidiyan niyo ako? Nadidiyan niyo ako? Yung mga pastor, pag hindi na po doon nakapagpalago ng simbahan,
Gusto niya maging chairman ng pastoral movement dito, chairman ng pastoral movement. Grabe, pati homeowner, siya ng president, pati pa naman yung Tri-Spheres Operators Association, toda, siya pa rin ang president. Eh bakit? Wala nang magawa. Mga pastor, balikan natin yung calling natin. Learn. After having transformation, be got by your vision, develop a powerful strategy to fulfill the vision so that we will see our nation transformation. Amen. Mag-aral po kayo ng bagong estratehiya naman. Baka naman pwede naman tayo mag-ano. Amen po ba? Dito po ako magwawakas. Ang natutunan ko po sa pagpapastor, hindi pala pwede po espiritu lang. Nakakamulto. Dapat marunong ka rin ng sistema para magkaroon ng katawan ng multo. Amen? Are you listening? Hindi naman puro sistema na walang espiritu. Amen? Nakaka-robot. I believe a pastor will become effective the more he learn how to move with the spirit and how to use a powerful system to produce the vision that God has given him. Ngayon po, nakukulod ko po. For the last 8 years, ang mga pastors nagpapalago, nakikisalamuha sa Espiritu Santo ng Diyos at gumagamit ng epektibong sistema para palaganapin ang Ebanghelyo, makapag-raise ng mas maraming leaders than church na. We must have a systematic system. Amen? And we must have a strategic strategy. A man without a strategy will experience tragedy. Pastor, nasa kamay mo ang manibela na simbahan. Amen? Ang kanan, humawak sa espiritu. Sa kaliwa, humawak ka sa manibela. May malalaki tayo kapag kasama natin yung tamang sistema at may tamang espiritu. Maaaring may ginagamit na kayong sistema ng mga nakaraang 5 to 10 years. Panahon na para tanongin, ikaw ba epektibo? Baka naman po pag hindi na epektibo, you must be humble enough to say, I think I need to change the way I'm doing things. Find the new way of doing things. Kami po, kaya po kami lumago. Hindi lang po kami lumapit sa Espiritu ng Panginoon. Nag-aral po kami paano po magpatakbo ng sistema ng sermon. Paano ba yung sistema ng discipleship sa pagsindahan? Paano ba yung sistema ng training para makaproduce kami ng mas maraming senators? Paano ba yung sistema ng effective na evangelism? Paano ba yung sistema ng paano na-preserve ang mga newcomers sa church? Yan po yung tinuro sa amin. Paano mag-win, paano mag-preserve, paano mag-train, paano mag-produce ng maraming leaders. Kaya po naman yung mga simbahan, yung mga churches. System din po yun. Hindi naman po tulong ng Espiritu, pero meron po tayong ginagamit na system. Amen? Natuwa po ako, yung mga system po dito. Natuwa kami dahil gumawa po kami ng mga coaching area, mentoring area, so that pastor can visit the place for them not just to acquire the spirit of the vision, but they begin to learn the system of the vision. Isang maganda po nangyari, si Pastor Cesar, nag-produce na po siya ng mga books para meron tayong natawag ng tools for multiplication. May mga books na nababasa ngayon. Tapos, si Pastor Oriel mismo po gumawa po ng mga training videos kasi I am very limited. Hindi po katulad ng Panginoon na omnipresence. Hindi po magawa talaga ngayon for the meantime. Hindi ako omnipresence. Ang ginawa ko po, nag-video ako ng training. Halimbawa, yung basic training ng GCON na nakalagay na po sa video. Yung basic training ng PEPSOL training para ma-master din po yun. Nilagay na rin po namin sa video. Nagtaka po kami, nagpunta po kami ng Mindanao. Pagdating ko po doon, yung mga tao, ang dami. Nakita ko po, sabi ng mga tao, uy, live. Na-discover ko yung mga video pa natin ginagawa sa Maynila. Napunta na sa Mindanao. Yung mga pastor sa mundo, sa mga kanayunan, nakikinig na lang, nagbabasa kasi hindi kami nakakapunta rin eh. Pero alam mo po, nagawa nila yung G2 vision by just viewing yung mga video nila. Natulungan sila ng vision. Kaya sabi ko, Lord, ang laking bagay ng G2 vision, kumalat po sa mga Pilipino.
nagsalamuha sa Espiritu at natutong gumamit ng tamang sistema para palaguin ang ating simbahan. Sino po naniniwala sa panahon natin kailangan natin ng balance? Spirit and system. Sino willing mag-balance? Kasi baka naman kaya hindi lumago church natin, i-balance tayo. Baka naman puro spirit na walang system. O baka naman puro system, wala namang spirit. I-balance po natin. Amen? May natutunan ba tayo sa ating pagtutunan? Sana po hindi kayo nabor. At sana po ay mayroon tayong konting natutunan at nagbago sa mga pananaw po natin. Amen? Naniniwala po ako ang United Methodist Church sa Pilipinas ay ito po yung grupong patuloy na ginagamit ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen? Tama po ba? Amen? And I know the Lord is beginning to really strengthen yung bawat isa po sa atin at naniniwala po kayo sa matter of time. It will be totally different. Amen? Tumayo tayo lahat. In short, kailangan po natin ng transformation that leads capturing the vision, and that vision will produce a powerful strategy in our life. And I know kapag yung tatlong yan, dumigit sa buhay natin, something different will produce out of our life. Amen? That's good. Father, we thank you for this morning. Thank you so much, God, for your word that encourages us, Lord, that we need to be changed and to be transformed for the glory of your name. Lord, thank you for imparting to us the vision, not just for church growth, but for our nation's transformation. Lord, we pray that you would give us a fresh strategy, Lord, a fresh understanding how to do things on our modern times, Lord. Grant us, Father God, a fresh anointing so that we will fulfill this vision. I lift up to you every pastor in this group, Lord. You will continue to empower them and allow them to experience breakthrough more than ever before. Lord, continue to release your power upon His people, and may we realize, Lord, that apart from you, we can do nothing. Lord, thank you for changing our lives. Lord, thank you for planting that vision in our hearts. And most of all, Father God, thank you for giving us a powerful system strategy to accomplish this vision for the glory of your name. Today we thank you, Lord, and we honor you.